The Manual. Kabanata 1201. Mr. Ford, saan nanggaling ang lalaking ito? Mukhang napakatapang at walang pidgel na parang wala siyang pakialam sa pera niya. Hindi napigil ang mapangiti ng waiter na kakahatid lang kay Ethan. Agad niyang ipinaalala sa akin ang isang kliyente na dumating noon. Ang lalaking nagmamay-ari ng isang coal mining company sa Hilagang Kanlurang distrito ng kanyang bayan. Naglagay sila ng bitag at dinaya ang isang tycoon sa pagmimina ng karbon na $100 million sa isang araw. Siya ay dinadaya ng husto kaya nawalan pa siya ng negosyo at halos himeteyan ang sarili. Sa pagkakataong ito, dumating ang isa pang tycoon. Ang kanilang mga paboritong kliyente ay mga taong walang halaga ang pera. Tawagan sila para maglagay ng bitag tulad ng ginawa namin noong nakaraan at i-blackmail ang lalaki. Bibigyan namin sila ng 30% cut, sabi ng manager ng kasino na si Harrison Ford, tumatawa. Pagkatapos ay bumantong hininga siya, kung may darating na ganyan buwan-buwan, ito ay isang magandang negosyo. Ang mga kasino ay tungkol sa kilig at pagmamalaki. Kung mas mayaman ang tao, mas malaki ang pride niya. Kaya kahit matalo sila, basta napapaligiran sila ng mga manunood, hindi sila titigil sa pagsusugal at ayaw magmukhang hindi nila kakayanin ang pagkatalo. Kaya ang mga kasino ay karaniwang may kasamang mga lalaki sa madla upang tumulong sa pagpaypay ng apoy at pukawin ang mga manunugal. Si Harrison ay pamilyar sa gawaing ito. Agad siyang nag-ayos. Pagdating ni Ethan bukas, kakatayin nila itong malaking isda para sa pera. Samantala, si Ethan at ang iba ay bumalik sa hotel para magpahinga. Kagabi, nawalan sila ng $100 million. Kahit na ang mga dating negosyante at bilyonaryo tulad ni Tom Foster ay nakakaramdam ng kurot. Iyan ay masyadong kawili-wili. Big Boss, ano ang dapat nating gawin sa perang ito? Tanong ni Kuya Geoff. Hindi niya napigil ang sabihin, masyadong maraming pera ang nawala sa amin. Noong una, gusto niya itong subukan at subukan ang kanyang kapalaran, ngunit natalo siya kahit na ano ang kanyang nilero. Maging ang karaniwang swerte niya sa card games ay hindi natuloy. Kahit na sinabi ni Ethan na tatanggapin niya ang pagkatalo at maaari nilang panatilihin ang kanilang mga panalo, masama ang pakiramdam nila sa pagkawala ng napakaraming pera. Kung mananalo ka ngayon, magiging boring ang lahat, nakangiting sabi ni Ethan at tinapik ang balikat ni Kuya Geoff. Don't worry. Magpahinga ka na lang. Ipapanalo na lang natin lahat bukas. Nais imongkahi ni Brother Geoff na utang ni Ethan ang pera sa ngayon at dahan-daang bayaran ito kapag kumikita siya. Ngunit hinaila siya ni Tom Foster. Alam ni Big Boss ang ginagawa niya, mahinang sabi ni Tom Foster. Sa tingin mo ba hindi alam ni Big Boss na mahirap kang sugarol? Gusto niyang matalo tayo ngayon. Dahil ang mga kasino ay halos tungkol sa pagdaraya, ang mga kasanayan sa pagsusugal ay dapat ituring na sining ng pagdaraya. Ito ay isang pagsubok ng panlilinlang, diskarte, memorya, pagsusuri at katapangan, at maging ang ambisyon. Siyempre, may papel din ang swerte. Ngunit ito ay isang pantasya na isipin na maaari kang manalo ng malaki sa isang kasino batay lamang sa swerte. Ang sino mang papasok sa kasino ay karaniwang natatalo ng siyam sa bawat 10 beses. Ang bilang na nauwi sa pagkawala ng lahat ng mayroon sila at pagsira sa kanilang mga pamilya bilang resulta ay napakarami upang mabilang. Alam na alam ito ni Ethan at hindi kailanman nagkaroon ng magandang impresyon sa pagsusugal. Sa tingin niya, nakakainsulto para sa mga kasino na gawing kultura at maging negosyo ang pagsusugal. Dugo ang mga kapitalista. At ito ay nagiging pangkaraniwang tanawin sa lungsod na ito. Umupo si Ethan sa sofa habang hinahalo ang kanyang katas ng prutas. Kumatok si Winston sa pinto at pumasok para sabihin, nandito siya. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Pumasok ang isang binata na nakaputing mukha na nakasuot ng itim na suit na nakasuklay ang buhok habang pinalamutian ng isang pares ng black-rimmed na salamin ang kanyang mukha. Siya ay lumitaw na napaka-cultured. Mr. Hunt, sabi ng binata habang nakatingin kay Ethan. Agad siyang lumapit at yumuko ng may paggalang, I finally get to meet you. Madalas sabihin ng teacher ko na namatay siya kung hindi dahil kay Mr. Hunt. Kabanata 1202. Sa mga mata ng binata, si Ethan ang benefactor ng kanyang amo. Si Ethan ay isang lalaking iginagalang niya ng husto. Kung hindi dahil kay Ethan, ang kanyang guro, ang Diyos ng pagsusugal, ay namatay sa kasino na ito.
Kung gayon ang isang mahirap na batang tulad niya ay matagal nang namatay sa lansangan. Will Riley? Long time no see? Nakangiting sabi ni Ethan. Kumusta ang guro mo? Ganyan pa rin ang ugali ni Master. Nananatili siyang galit sa pagkatalo at iginiit na hindi siya natalo, sabi ni Will na nahihiyang ngumiti. Alam kong hindi rin siya talo. This time, I want to win it all back for him. Tumango si Ethan. Dahil alam mo kung ano ang nangyari sa nakaraan, hindi ko na ito pag-uusapan pa. Sinira ng mga taong iyon ang iyong Panginoon. Ngayong na-master mo na ang mga kasanayan, oras na para ipakita mo ang iyong mga kakayahan. Napatingin si Ethan sa maamo at magandang lalaki. Mahirap isipin na natalo pa ng batang ito ang maalamat na Diyos ng pagsusugal. Hindi lang siya kasing galing ng kanyang guro, ngunit mas mahusay pa sa kanya. Yes, Mr. Hunt. Naiintindihan ko, sagot ni Will na may kumpiyansa ng ngiti sa labi. Hindi ko ipapahiya ang teacher ko o si Mr. Hunt. Okay. Magpahinga ka na. Gusto kong patayin mo sila bukas. Sabi ni Ethan. Pagkatapos ay agad na inakbayan ni Winston ang leeg ni Will at dinala siya sa labas na may ngiti sa labi. Sobrang laki mo na simula noong huli kitang makita all those years ago. Doon ka rin ba talaga lumaki? Isasama ka ni Kuya Winston para masaya ngayong gabi. Hindi na makapaghintay si Ethan na bigyan ng magandang sipa si Winston. Palaging walang ingat ang batang ito na ang pinakamasunuring bata ay maaaring mailigaw niya. Kailangan niyang turuan siya. Gabi na noon. Tinawagan ni Ethan si Diane. Binanggit niya ang pagkakaiba ng oras upang matiyak na hindi ito sumalungat sa lunch break ni Diane. Miss na niya si Diane. Nakatingin lang sa mukha niya ay lalo siyang na-miss ni Ethan. Ang pagkakaroon ng isang taong nagmamalasakit ay nagbigay sa kanya ng kanyang pinakamalakas na suporta ngunit naging kanyang pinakamalaking kahinaan. Maaari ko itong gawin kaagad. Sa oras na matapos mo ang iyong pananaliksik sa merkado. Ngumiti si Diane at sinabing, I have been working hard recently. Huwag mong pagunan ang sarili mo. Okay, ayoko, sabi ni Diane. Tapos pabiro niyang sabi, ipakita mo sa akin ang kwarto mo. Gusto kong makita ang dekorasyon. Hindi maiwasang isipin ni Ethan na nakakatawa ito. Tingnan ang mga dekorasyon. Paano pa ang hitsura ng isang silid sa hotel? Sinadya niyang tumanggi na buksan ang kamera at sinabing, huwag kang tumingin. Napakasama kung may nakita kang hindi nararapat sa silid. Tinakpin ni Diane ang bibig niya at natatawang sabi niya, no. I have to take a look. Paano kung may tinatago kang babae dyan? Don't be sorry, sabi ni Ethan habang binabilang ang telepono at itinutok ang kamera kay Winston. Pinarusahan si Winston at nag-handstand na parang pulaka ang kanyang mga binti. Saglit na natigilan si Diane bago humagalpak ng tawa. Big Boss, kailangan mo bang gawin iyon? Sirang-sira na ang imahe ko. Sigaw ni Winston na agad na bumaligtad at bumagsak ng malakas sa lupa. Tumingin siya sa phone ni Ethan at kumusta kay Diane. Saka siya napangiti ng nahihiya at tumakbo palabas ng kwarto. Okay, you'd better rest early. Good night, hubby. Hindi napigilan ni Diane ang pagtawa nang ibinaba niya ang telepono. Inilapag ni Ethan ang kanyang telepono at sinulyapan si Winston na inilabas ang kanyang ulo sa silid na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Anong larawan ang kailangan mong pag-usapan? Kung sinabi ni Big Boss na wala akong imahe na pag-uusapan, wala ako, malungkot na sabi ni Winston. Ibinaba niya ang ulo at masurang humingi ng tawad, I'm sorry. I've apologized. Pwede na ba akong matulog, Big Boss? Tumango si Ethan. Pagkatapos ay sinabi ni Winston, Big Boss, isang araw babalik ang lahat para kagatin ka. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, dali-daling isinara ni Winston ang pinto upang hindi matamaan ng tsinelas ni Ethan ang kanyang gwapong mukha. Nagpatuloy ang gabi sa katahimikan. Kinaumagahan, dinala na lang ulit ni Ethan sina Will at Winston sa kasino. Nang makita ng waiter sa front door si Ethan, masaya itong ngumiti. Pagkatapos ay kinuha niya ang walkie-talkie para masayang magsumbong, Mr. Ford, andito na ang malaking isda. Kabanata 1203. Pagkatapos niyang ipaalam sa manager, agad na tumakbo pabalik sa pinto ang waiter at sinabing, Mr. Hunt, nandito ka na naman ngayon. Tumango si Ethan.
Tinapik niya ang kanyang dibdib na parang isang mayaman at sinabing, nandito ako para manalo ng pera ngayon. It goes without saying. Mukhang maswerte si Mr. Hunt ngayon, kaya sigurado akong mananalo ka ng malaki. Magalang na sabi ng katulong. Pero sa loob-loob niya, nagbubulungan siya na mawawalan sila ng damit sa likod bago sila makaalis ngayon. Inangat niya ang ulo niya nang makitang 3 tao lang ang dumating ngayon. Dahil lahat sila ay bata pa, nadaman niya na ang kasino ay maaaring gumawa ng panloloko. Lead. Panunuya ni Ethan. Agad naman silang pinapasok ng waiter. Personal niyang inalagaan si Ethan at ang iba pa ngayon. Nang makita niya ang paraan ng pag-swipe ni Ethan sa kanyang 10 million United States dollars na card nang hindi kumikibo, agad na bumilis ang paghinga ng waiter. Mukhang ang taong ito ay iniisip na siya ay talagang mananalo ng malaki sa kasino ngayon. Tahimik na sumenyas ang waiter sa manager na si Harrison na nakatayo sa stage. Tumango si Harrison bago tumalikod para pumasok sa opisina sa ikalawang palapag. Maraming lalaki ang nakaupo sa kanyang opisina. Hindi sila itinuring na bata, at lahat ay kalmado at nakolekta. Isa pang malaking isda ang dumating sa kasino ngayon. Mahigit 50 United States dollars milyon ang natalo niya dito kahapon nang hindi man lang kumibo. Ngayon ay bumalik na siya, nakangiting sabi ni Harrison. Let's stick to our usual rules. I'll give you 30% to clear it. Malaking isda ba siya? Kung hindi, hindi kami interesado, Mr. Ford. Exactly. Kung wala siyang ilang daang milyon, hindi kami interesado. Tatanda na tayo, kaya medyo tinatimad na rin tayo. Casual lang ang usapan ng mga lalaki. Napangisi si Harrison habang sinasabi, okay now. Stop pretending here. It's not like we're not familiar with each other. Sinulyapan niya ang iba at sinabing, kung ayaw mo ng pera kahit na nakalagay sa kamay mo, kalimutan mo na. Ang mga matatandang ito ay dalubhasa sa pagsusugal. Nakipagtulungan sila sa maraming pagkakataon sa paglipas ng mga taon upang dayin ang mga kliyente ng kasino. Ang pinakamasamang pagkakataon ay noong silang apat ay naglagay ng bitag para linlangin ang maalamat na Diyos ng pagsusugal na si Setzer. Malinaw na naaalala ito ni Harrison. Halos mamatay si Setzer gabi-ani sa isang kasino noon at doon. Ang Diyos ng pagsusugal ay maaaring maging isang walang kwentang tao at mawala sa malabong hangin. Hey, Mr. Ford is right. Kahit hindi kami interesado, we don't mind helping an old friend, sabi ng isa sa mga lalaki habang nakapikit ang mga mata at bahagyang nakatagilid ang ulo. Ngunit kailangan nating maghintay at tingnan kung maaari siyang maglaro hanggang sa ikalawang palapag. Kung mawala sa kanya ang lahat sa pangunahing bulwagan, hindi mo kailangan na linisin namin siya. Hindi sila interesado kung hindi siya isang malaking isda. Dahil pati ang sikat na God of Gamblers ay natalo sa kanila, naging mas mayabang sila kaysa dati. Lahat sila kargado at walang pakialam sa pera. Gusto lang nilang maglagay ng bitag at panoorin ang mga bilyonaryo na nagiging mahirap sa harap ng kanilang mga mata. Fine. Then you can drink tea here while we wait. Sana mabuhay yung lalaking yon hanggang sa magising siya dito, nakangiting sabi ni Harrison. Tinapik niya ng marahan ang mesa at hindi na nagsalita. Samantala, sa baba sa kasino, dinala ni Ethan sina Winston at Will sa isang kasino. Gumagala sila sa counter ng pasugulan at nahihirapang magdesisyon kung ano ang laruin. Alin sa tingin mo ang mas madaling manalo? Tanong ni Ethan habang nakatingin kay Will. I think it will all work out. Bakit hindi natin subukan ito? Sabi ni Will matapos mag-alinlangan saglit bago itinuro ang game ng table. Sa tingin ko ang larong ito ay medyo sikat. Malamig na ngumiti ang katulong sa kanyang puso. Narinig niyang sinabi ni Ethan na nagdala siya ng eksperto ngayon para tulungan siyang mabawi ang mga pagkalugi niya kahapon. At ang sinasabi niyang eksperto ay itong binatang si Will Riley. Ngunit sa paghusga sa paraan ng pagharap ni Will sa kanya, siya ay isang bata at hindi kilalang rookie. Umaasa ba sila sa mga upstart upang masakop ang kanilang 50 United States dollars milyon na pagkalugi mula kahapon? Maaari silang mangarap. Kabanata 1204. Mawawala ang bawat sentimo na dinala mo ngayon. Malamig na tumawa ang waiter sa sarili at nangangati na magsimula. Pagkatapos pumili ni Will ng mesa ng sugal, agad na bumulong ng ilang salita ang waiter sa dealer. Mabilis na napaupo si Ethan at ang iba pa. Mananalo sa kanyang unang round.
Napahagalpak ng tawa si Ethan nang makita ang ilang daang libong chips na inihagi sa kanyang harapan. Manalo. Manalo sa bawat sentimo mula sa kanila. Ngunit natalo si Will ng 1 milyon sa ikalawang kalahati. Medyo nag-alala ang katulong kanina na baka expert si Will, pero sa itsura nito, umaasa lang sa swerte ang batang ito. Hindi siya mukhang master gambler sa galaw, mata, o kahit na ekspresyon ng mukha. Sa mga susunod na round, mananalo at matatalo si Will. Ngunit si Will ay natalo ng higit sa kanyang napanalunan, kaya si Ethan ay natalo ng higit sa $5 milyon. Masayang ngumiti ang waiter. Kung gusto nating manalo ng malaki, kailangan nating itaas ang ating mga taya at ipanalo muli ang lahat sa isang pagkakataon. Medyo inis na sabi ni Winston habang nagngangalit ang mga ngipin. Halos gustong palakpakan ng katulong si Winston habang nagsasalita. Siya ay ganap na tama. Dahil siya ay isang utusan, hindi niya lugar para imungkahi ito, ngunit si Winston ang nasa pinakamagandang posisyon para sabihin iyon. Kunin mo pa ako ng chips. Walang pidgel o pagdadalawang isip na sabi ni Ethan. Nagpalitan agad ng chips ang waiter. Ang mga chip na iyon ay lahat ng malamig na hard cash. Ituloy mo. Ipanalo mo lahat. Sabi ni Ethan sabay tapik sa balikat ni Will. Bahagyang namula ang mukha ni Will habang huminga ng malalim bago seryosong tumango. Alam ni Ethan na matagal nang nagsasanay si Will kasama si Winston kagabi, at lahat ng ito ay gawa lamang. Kung hindi, mag-aalala talaga si Ethan kung namana ba ni Will ang galing ng kanyang amo sa pagsusugal. Parami ng parami ang nagkukumpulan para manood. Narinig ng lahat ang tungkol sa mayamang handgal na ito na nawala ng $50 milyon noong nakaraang gabi at bumalik ngayon, at nawala ng halos $10 milyon. Ang ilan sa mga sugarol na nagalit sa pagkawala ng pera ay biglang bumuti matapos makita ang kaawa-awang hitsura ni Ethan. Naramdaman na nilang magpakamatay matapos mawala ang daan-daang libo. Saka paano si Ethan? Maraming beses na kinailangang magpakamatay si Ethan. Si Ethan ay nakaupo lang sa mesa at pumalit sa paglalagay ng taya at pagkolekta ng mga panalo. Naglalagay sila ng mataas na taya ngunit kakaunti ang panalo. At si Will ang siyang gumagawa ng lahat ng desisyon. Makalipas ang ilang round, nabawasan ng kalahati ang mga chips sa harap ni Ethan. Kabuuang $30 milyon iyon. Sa wakas ay nalaman ng waiter ang diskarte ni Will na hindi isang diskarte at lubos na umaasa sa swerte. Ang mayamang handgal na ito ay talagang matapang na nagdala ng isang batang lalaki na mas masahol pa sa isang baguhan dito. Nandito siya para magbigay ng pera. Itaas ang taya. Sabi ni Ethan na medyo namumula ang mata habang tinutulak palabas ang chips. Naalalahanan siya ng waiter, Mr. Hunt, kailangan mong kumalma. Masyadong malaki ang napusto mo ngayong round. Mayroon akong pera upang masunog, Ethan Attengal, nanlilisik. Mabilis na humingi ng tawad ang waiter at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Pero sa puso niya, hindi na niya hinintay na mawala ang bawat sentimo ni Ethan. Napatingin ang lahat kay Ethan at saka kay Will. Nang sabihin ni Will na tawagan ng taya, inilagay ni Ethan ang kanyang mga chips sa kaldero. Ang iba pang mga manlalaro ay natural na tinatawag din. Napagtanto din nilang si Ethan at ang iba ay hindi marunong sumugal at umaasa sa puro swerte, kaya't ito ay kasing ganda ng pagbibigay sa kanila ng pera. Tumatawag. Tumawag si Ethan ng taya gaya ng iminungkahi ni Will at tumaya ng higit sa 10 milyon. Halos wala na ang mga chips sa harapan niya. Ang waiter ay handang tumulong kay Ethan na makakuha ng mas maraming chips. Ipakita ang iyong mga card. Ngunit kapag ipinakita ni Will ang kanyang mga card, siya ang nanalo. Isang tumpok ng maliwanag at makulay na chips ang itinulak sa harap ni Ethan na parang isang maliit na bundok. Nakabawi si Ethan ng $20 milyon sa round na ito. Agad na nagdilim ang mukha ng dalaga. You're lucky this time, ngini siya ng waiter. Sa susunod ay ipapawala namin ang lahat sa iyo. Kabanata 12:05. Nakita ng lahat kung gaano kapanalo sina Ethan, Winston, at Will at naisip nilang nakakatawa sila. Maswerte lang silang manalo sa round. Kung natalo sila, malamang na hindi sila magkakaroon ng parehong kagalakan sa kanilang mga mukha. Wala ring pakialam ang ibang manlalaro. Nakaramdam man sila ng kirot, marami na silang napanalunan kay Ethan at sa iba pa. Malas lang nila ang round na ito at makukuha nila ang kanilang mga chips mula kay Ethan mamaya.
Tuloy-tuloy sila. Si Ethan ay patuloy na nawala ng kontrol sa kanyang malalaking taya na para bang hindi pera ang mga chips. Habang si Will ay hindi maluwag sa loob o nagmamalasakit sa mga card na ibinahagi. Habang hinihintay ng lahat na matalo si Ethan at ang iba pa, nanalo ulit si Will. $10 milyon. Nanalo siya ng isa pang $10 milyon sa pagkakataong ito. Nagsimulang magtambak ang mga chips ni Ethan. Naging berde sa inggit ang mga tao sa paligid. Kahit na patuloy na natatalo si Ethan mula sa walang ingat na pagtaya, maswerte siyang nasakop ang lahat sa isang round. Ito ang tinatawag mong sugal. Ang pagsusugal ay puro swerte. Ang swerte natin ngayon. Sabi ni Ethan sabay ngiti. Ituloy. Ipinagpatuloy ng dealer ang pagharap sa mga card na may matikas na ngiti sa kanyang mukha. Nakipagpalitan siya ng tingin sa waiter at agad na dumilat ang mga daliri niya. Tiningnan ng waiter ang chip sa kamay ni Ethan at inisip sa kanyang puso na hindi nila hahayaang manalo si Ethan. Ngunit, si Ethan at ang iba ay nanalo muli. Sa pagkakataong ito, kahit ang croupier ay mukhang naiinis. Pero hindi siya naglakas loob na magsalita. Ang iba pang mga manlalaro ay halos walang natitirang chips. Pinagmasdan ni Winston ang paligid bago itinaas ang kanyang kilay at sinabing, naglalaro ka pa ba? O hayaan mo ang ibang tao na maglaro? Ang yabang niya ay gusto siyang sakalin. Ngunit walang nang ahas na hawakan ito. Dahil nandito sila para sumugal, kailangan nilang umamin ng pagkatalo kung matatalo sila. Yan ang rules. Nagbabago ang mga manlalaro. Walang nag-iisip na mapanatili ni Ethan ang swerteng ito. Ngunit, si Ethan at ang iba ay nanalo muli. Parang biglang umupo ang Diyosa ng swerte sa mga bisig ni Ethan. Si Will ay patuloy na nagsusugal habang si Ethan ay naghahadjust ng mga chips habang si Winston ay nagsusungit sa kanilang mga kalaban. Makalipas ang maraming round at 3 alon ng mga kalaban, napanatili pa rin nila ang kanilang winning streak. Walang ibang nang ahas maglaro. Ang ilan sa kanila sa wakas ay natanto na sila ay nalinlang. Kahanga-hanga si Will. Malamang nakusa silang natalo sa umpisa para mahuli ang kanilang mga kalaban sa bantay at makuha ang pain. Nanalo tayo. Nanalo na naman tayo. Sigaw ni Winston habang hinahampas ang mesa. Sino pa ba? Iba na. Lahat ba kayo mahirap? Ilang milyon lang ang nawala sa inyo at wala na. Kulang pa nga iyon para makabili tayo ng candy. May iba pa ba? May iba pa ba? Sigaw ni Winston. Galit na galit ang mga sugarol sa kanilang paligid, ngunit walang nang ahas na humakbang muli. Tumayo si Ethan at iniunat ang kanyang kamay para tapikin ang absent-minded waiter at sinabing, kunin mo sa akin ang trolley. I've won so many chips that I can't carry them. Umawang ang bibig ng waiter, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Kahit galit na galit ay ginawa niya ang hiling ni Ethan at hinayla ang trolley. Pagkatapos ay inilipat niya ang tambak ng chips mula sa mesa patungo sa trolley. Mabilis na naglakad si Ethan sa harapan nila habang si Will naman ay nakasunod sa likod na malinis ang mukha. Pagmamayabang ni Winston habang tinutulak ang isang trolley na puno ng chips sa likod nila at naglakad papunta sa susunod na counter ng sugal. Nanalo sila. Panalo na naman sila. Panalo na naman sila. Parang sinakop ng Diyos ng pagsusugal ang katawan ni Will nang paulit-ulit itong nanalo. Napasulyap ang waiter sa mesa upang makita ang tambak ng mga chips na napanalunan nila, at ang kanyang mukha ay naging sobrang kakilakilabot na maging ang kanyang mga binti ay nanginginig. Go! Sabi ni Ethan habang nakapikit ang mga mata at binato ang ilang chips sa waiter na nakahuli sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Ethan, bigyan mo ako ng isa pang trolley. Namula ang mata ng lahat. Ito ay masyadong kawili-wili. Ang mga sugarol na nawala ang lahat ay nanunood na may dugong umaagos sa kanilang mga katawan habang si Winston ay nagtulak ng 2 trolley na mag-isa. Lumunok sila at nagtanong, kaibigan, kailangan mo ba ng tulong sa trolley? Kabanata 12:06. Sinulyapan sila ni Winston bago inabot ang isang bangkos ng chips at ibinato sa kanila. Para ito sa trabaho mo. Itong grupo lang ng chips lang ay higit pa sa nawala sa kanila. Patuloy na nanalo si Will, at hiniling muli ni Ethan ang trolley, ngunit hindi na iniangat ni Winston ang isang daliri sa pagkakataong ito. Maaari siyang maghagis ng isang bangkos ng mga chips at ang mga tao ay mag-aagawan upang tumulong na itulak ang trolley. Sa loob ng 1 oras, may 5 trolley sa likod ni Ethan.
Sila ay puno ng mga chips na ginawa nilang manginig ang lahat ng nanunood. Hindi bababasa. Ilang milyon dito. Lahat ng 5 o 6 na counter ng sugal ay nabura. Walang nang ahas makipaglaro kay Ethan. Sino ang maglakas loob na pumunta? Hindi ba nakakagulat ang 5 trolley sa likod ni Ethan na puno ng chips? Kung sino man ang lalaban kay Ethan ay mawawala ang lahat. Unti-unti, walang sino man sa kasino ang gustong maglaro. Sinundan nilang lahat si Ethan at gustong makita kung gaano katagal mananatiling manalo si Will. Ngunit walang nang ahas na maglaro laban sa kanila. Ito ay boring, sabi ni Ethan habang lumingon sa mga chips, nanalo lang kami ng ilang daang milyon at ngayon ay walang nang ahas na makipaglaro sa amin. Umiling si Ethan at tinawag ang waiter na mukhang galit dahil walang gustong sumugal, aalis na ako. Paano nila hinayaan si Ethan? Paano nila pakakawalan si Ethan pagkatapos mapanalunan ang lahat ng kanilang pera? Hindi pwede yon. Nagmamadaling ngumiti ang waiter at sinabing, Mr. Hunt, you are amazing. You are such a tough gambler. I don't think na kahit sino sa hall ay maglalakas loob na makipaglaro sa iyo, ngunit mayroon pa rin kaming VIP section. The general public bawal pumasok. May karapatan ba akong pumasok dito? Tanong ni Ethan na may pagtataka sa mukha. Siyempre. Sagot ng waiter habang sinusulyapan ang 5 trolley na puno ng chips. Kung aalis si Ethan ng ganoon, sisikalan siya ng buhay ng manager. Tapos sabi ng waiter, nasa second floor. This way, please. Mataas ba ang pusta? Tanong ni Ethan na nakasimangot at biglang nagtanong. Natigilan ng waiter at saglit na hindi alam ang sasabihin. Nag-aalala siya na baka hindi maglakas loob si Ethan na umakyat at maglaro kung masyadong mataas ang pusta. Humingi na ng tulong si Harrison at naglagay ng bitag na naghihintay lang na umakyat si Ethan. Hindi akalain ng kasambahay na tatagal si Ethan ng ganoon katagal at naisip nilang lilinisin si Ethan bago pa man ito makarating sa ikalawang palapag. Ngunit iyon ay perpekto dahil si Ethan ay mayroon na ngayong halos $300 milyon na halaga ng mga chips sa kanyang mga kamay. Halos higit sa kalahati ng mga reserbang chip sa bulwagan ay pag-aari lahat ni Ethan. Let me explain, kung hindi naman malaki ang pusta, nakakatamad na akong maglaro. Sabi ni Ethan habang umiiling na may matapang at walang pidgel na tingin. Oo, malaki ang taya. Malaki ang taya. Sabi agad ng waiter nang marinig ang mga salitang ito. Maaaring itulak ni Mr. Hunt ang mga pusta hanggat gusto mo. Ang isa ay palaging magpapatuloy hanggat kaya mo. Sagot ng waiter habang inaakay si Ethan sa taas. Pero sa puso niya, iba ang iniisip niya. Pagbalik nila mula sa itaas, malamang mawala ng damit si Ethan at ang iba pa. Pati ang Diyos ng pagsusugal ay nabura sa ikalawang palapag. Si Ethan at Will ay walang halaga kumpara sa Diyos ng mga gambler. Maya-maya pa pagdating nila sa pinakataas na palapag, lumapit si Harrison at masiglang binati sila, Hello gentlemen, I'm the casino manager. Welcome to the second floor. I will take care of you from now on. Kinawayan ni Harrison ang kanyang kamay para umalis na ang waiter. Personal niyang aalagaan si Ethan at ang iba pa. Mr. Hunt, ang mga chips sa ikalawang palapag ay $5 milyon bawat isa upang gawing mas maginhawa ang pagtaya. Ayos lang ba? Ang bawat chip ay nagkakahalaga ng $5 milyon. Nangangahulugan iyon na ang bawat random na laro ay nagkakahalaga ng higit sa $100 milyon. Palitan mo sila. Hindi na tinuloy ni Ethan ang usapan. Sinulyapan niya ang 5 trolley na puno ng chips at dumiretso sa kwarto. 4 na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa isang mesa sa silid, at lahat sila ay mukhang nasa 50 taong gulang. Nang makita nilang pumasok sina Ethan at Will, baka sa mga mukha nila ang kawalan ng pakialam at pagkadismaya. Itong matandang geezer lang. Tanong agad ni Ethan. Hinihintay ba nilang mawala ang lahat ng pera para sa kanilang libing? Kabanata 12:07. Malakas at napakagaspang ang boses ni Ethan. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng 4. Itinuring silang mga sikat na sugarol sa lugar, kaya walang nang ahas na kutsain sila, at wala pa silang nakilalang kasing yabang ni Ethan. You brat, magsasalita pa sana ang isa sa kanila, hindi siya pinansin ni Ethan at lumingon kay Harrison habang sinasabi niya, kumuha ka na lang ng iba. Halos tumigil ang puso ni Harrison. Wala siyang makukuhang iba.
Siya ay umaasa sa mga taong ito dito upang mabangkarote si Ethan ngayon. Ayoko namang mangbuli ng mga matatandang walang gaanong pera. Kapag natalo, mahirap kong manggugulo, ani Ethan. Ang mga taong nakaupo doon ay nagsimulang magmukhang masama ngayon. Mababa ang tingin ni Ethan sa kanila. Binata, hindi marunong magyabang. Hindi pa nga tayo nagsisimula sa pagsusugal. Hindi ka ba nag-aalala na baka kainin mo ang iyong mga salita? Hindi umimik si Ethan. Nagbuhos si Winston ng isang bag ng chips sa mesa. Iyan ay ilang daang milyon. Kung kaya mo, pagkatapos ay manalo ang lahat mula sa amin. Sabi ni Winston na may pagtataka sa mukha. Sa sobrang yabang niya ay sabik na sabik siyang hagupitin ng mga matatandang nakaupo sa hapag. Ngunit alam nila na ang mas matapang na si Ethan at ang iba pa, sila ay naging mas madaling target. Ang lahat ng mga chips sa mesa sa huli ay magiging kanila. Ikaw ay isang ulirang binata, sabi ng isa sa mga lalaki, hinahaplos ang kanyang balbas at nakangiti. Mukhang minaliit ka namin. Dahil hindi ka natatakot na matalo, gawin natin ito, sabi ni Ethan. Inunat niya ang kamay para eye gesture na umiling siya at sinabing, nilabas ko na ang chips ko. Paano ang iba sa inyo? Sa tingin mo ba matatalo mo kami nang hindi naglalagay ng puhunan sa sugal? Ang mga taong nakaupo sa mesa ay walang maraming chips sa harap nila. Kahit sino ay masusuklam sa kanilang kawalang galang. Akala ba nila madali silang makakaalis gamit ang chip ni Ethan? Kung wala kang pera, lumayas ka. Papuntahin mo ang may pera. Kung may puhunan ka, ilagay mo sa mesa. Sa tingin mo ba madali mo kaming dayin ng walang puhunan? Nagsimulang makaramdam ng galit ang mga lalaki. Dahil sa kanilang katayuan, ang kailangan lang nilang gawin ay bigyan ng numero si Harrison. Hindi na kailangang kumuha sila ng aktwal na pera. Pero masasabi nilang may tycoon mentality si Ethan at naniwala lang sila na may pera sila nang makita niya ito. Kaya nagkatinginan sila at nagkasundo na para mabangkarote ang brat at manalo ng pera, kailangan muna nilang sumama sa kanya sa ngayon. Mr. Ford, ito ang card ko. Pakikuha ako ng $100 million worth of chips. Ako rin. Kukuha din ako ng $100 million. Tapos kukuha din ako ng $100 milyon. Humingi ng chips ang apat na lalaki. Agad namang tumango si Harrison bago nagpadala ng kumuha ng chips. Alam niyang galit ang apat na lalaki, kaya walang paraan para umatras si Ethan ngayon kahit gusto niya. Napaupo si Ethan nang makita ang chips na nakalagay sa mesa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Will at nagtanong, tiningnan mo ba ng mabuti? Mukhang kalmado si Will habang lumilingon sa paligid at pinag-aaralan ang mukha ng apat na lalaki bago siya sumagot, yeah, right. Ang apat na lalaking ito ay mga taong kasuklam-suklam upang magplano at sirain ang kanilang guro. Sila ang nagpawala sa kanilang guro sa sugal, nawala ng reputasyon, at nagdusa ng pangungutya. Ang guro ni Will ay hindi makapaghiganti sa kanila, ngunit si Will ay naghihintay na dumating ang araw na ito ng maraming taon. Basta titingnan mo ng mabuti. Sumandal si Ethan sa upuan na singkit ang mga mata bago kumuha ng sigarilyo sa bulsa ni Winston at inilagay sa bibig. Kung ganoon ay magsimula na tayo. Nais magreklamo ni Winston na si Ethan ang nagsabi sa kanya na bawasan ang paninigarilyo, ngunit ngayon ay kinuha ni Ethan ang isa sa kanyang mga sigarilyo upang manigarilyo. Pero syempre wala siyang lakas ng loob na magsalita. Umupo si Ethan na may hawak na chips at sinulyapan si Will na nakaupo din. Ilang sandali pa pagkaupo ni Will, nagbago ang kanyang aura, at naging iba na siya sa pagbaba niya. Kabanata 1208. Ang apat na matandang lalaki ay kilalang eksperto sa sugal, kaya natural nilang napansin ang pagbabago ni Will at hindi nila maiwasang mapatingin sa kanya. Ngunit wala silang anumang impresyon sa kanya. Young man, you are very impressive and probably will do well in the future. But for now, you'll still have to pay your school fees, nakangiting sabi ng isa sa mga lalaki. Mukhang nag-aalala siya, ngunit karamihan ay ininsulto si Will. Hindi umimik si Will. Wala siyang pakialam na kausapin ang mga ito. Naglalaro sila ng 5 card stud. Tinalo din nila ang kanilang mga guro sa larong 5 card stud noon. Ngayon, ibabalik niya ang lahat ng may interes. Nakaupo doon si Ethan na mukhang walang pakialam. Alam niyang wala siyang dapat ipag-alala ngayon. Personal na nagsilbing buki si Harrison. Nagkatinginan muna sila bago nagsimula.
Magsisimula na ang round. Bago pa man maibigay ang mga card, humingi si Ethan ng isang plato ng prutas. Pagkatapos nilang makuha ang kanilang mga card, humingi rin si Ethan ng isang plato ng mani. Pagkatapos ay tumalikod siya at naghintay ng magandang palabas. Nanalo si Will ng $8 million sa unang round. Nasubukan na nilang lahat ang tubig kay Will noon, at ang kanilang mga saloobin kay Will ngayon ay malinaw na iba sa dati. Patuloy na mananalo sa ikalawang round. At nanalo siya ng $12 million. Ang mga matatandang lalaki ay nagsimulang magmukhang medyo balisa habang sila ay sumulyap sa isa't isa. Alam na alam nilang minamaliit nila si Will. Madalas silang tumatangkilik ng kasino sa Las Vegas at kilala ang halos lahat ng mahuhusay na manunugol, ngunit hindi pa nila nakilala si Will. Kahit na marumi ang kanilang nilalaro, nakakagulat na nagawa ni Will na kontrahin ang kanilang mga galaw at makakuha pa ng checkmate. Nagsimulang seryosohin ng apat na lalaki ang laro. Tumatawag. Sunod-sunod na tinawag ng tatlong lalaki ang kanilang mga taya. Nang turn na ni Will ay ilang beses niyang pinunasan ang card sa kamay bago nag-iba ang tingin niya. Alam na alam ni Will na naglalaro sila ng madumi. At sa pagkakataong ito, kasali na rin si Harrison. Tiyak na inayos din nila ang kanilang mga guro sa parehong paraan. Tumingin si Harrison at ang iba pa kay Will, naghihintay kung ano ang gagawin niya ngayon. Ang mga chips sa talahan na yan ay patuloy na tumataas at ang bilang ay lumampas sa $300 million. Tinutokso nila si Will na itaas at ipagsapalaran ang lahat ng mayroon siya para tapusin siya sa isang iglap. Call, mahinahong sabi ni Will na walang ekspresyon sa mukha. Nang marinig nila ang salitang summon, nakahinga ng maluwag si Harrison at ang iba pa sa kanilang mga puso. Kukunin ang pain. Nagkatinginan sila bago ibigay ni Harrison ang kanilang huling baraha. Ituloy na natin dahil hanggang dito na tayo, sabi ng isa sa mga lalaki. Tapos ngumiti siya at nilagay lahat ng chips niya sa kaldero. Siyempre, tatawag din ako, sabi ng pangalawang lalaki at tinawag din ang taya. Pagkatapos ay tinawag din ng ikatlong tao ang kanyang taya. Mayroong higit pang mga live na chip sa mesa. Sinulyapan ni Will ang mga card na ibinigay sa kanya ni Harrison sa kanyang turn. Hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang puso, ngunit nanatiling walang ekspresyon ang kanyang mukha. Tiyak na, silang lima ay kasama sa scheme na magkasama. Base sa card ng lahat, natalo siya. Pumili man siya na tumawag o sumuko, malaki ang kawalan. Napasulyap si Will sa mga matatandang ito at nakitang nagtatawanan sila sa kanyang kasawian. Tapos nagkunwari siyang tumingin kay Ethan na may dilema look. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nakaligtas kay Harrison at sa iba pa. Nakumbinsi agad sila na na-corner si Will. Ngunit walang pakialam si Ethan at sa halip ay nagpatuloy sa pagkain ng kanyang merienda. Huwag kang mag-alinlangan, sabi ni Ethan habang tinutulungan si Will na magdesisyon. Tawagan mo na lang. Agad nilagay ni Winston ang lahat ng chips nila sa kaldero. Ngayon, ang mga chips sa mesa ay tumaas sa $500 million. Maging si Harrison ay hindi makahinga sa pilit niyang pinipigilan ng excitement sa kanyang puso. Hindi man lang nag-abalang itago ng apat na lalaki ang malamig na tingin sa kanilang mga mata. Bata pa siya. Masyado pa siyang bata. Ha 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 ha. Kabanata 1209. Ito ay isang mahusay na itinanghal na balangkas na kahit na ang apat na lalaki at si Harrison ay natagpuan na ito ay hindi maisip. Magkapit kamay silang apat, minsan kahit kay Harrison, para linlanggan ang maraming tao. Sinulyapan ng pang-apat na lalaki si Will bago pinagmasdan sina Ethan at Winston at malungkot na tumingin sa kanila. Ayan ay napakaraming pera. Pero lalamunan nila ito ng buo. Sa tingin mo ba may alas ka? Tanong ng pang-apat na lalaki habang sinasadyang sumulyap sa card sa ilalim ng mga daliri ni Will at ngumisi. Binata, kung minsan ang iyong mga mata ay maaaring paglaruan ka. Walang ekspresyon si Will. Naramdaman ni Harrison at ng iba pa na natalo si Will. Walang paraan na makakaligtas si Will sa round na iyon. Kung gusto niyang manalo, kailangan niya ang panghuling alas, ngunit imposible iyon. Sinadya nilang iligaw si Will na isipin na mayroon siyang alas. Paano kung nakita talaga ito ni Will ng sarili niyang mga mata? Kahit na nakakita si Will ng isang alas, maaari silang magpalat ng mga baraha sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Nang magsanib puwersa si Harrison at ang apat na lalaki, walang makakita sa kanilang mga panlilinlang. Tumigil ka sa pagbibiro at ipakita ang iyong mga card, naiinip na sabi ni Winston.
Ipinamukha mo na nanalo ka. Hahaha. Nagkatinginan silang apat bago ihayag ang kanilang huling card. Ang unang tao ay may alas. May alas din ang pangalawang tao. May alas din ang pangatlong tao. Halos hindi mapigilan ni Harrison ang pagtawa, ngunit pinigilan niya ito. Gustuhin man niyang tumawa ay kailangan itong maghintay hanggang sa makita niya ang malungkot na mukha ni Ethan at ng iba pa. Napakaraming pera sa kaldero kaya nakagawa siya ng pagpatay. Gustong-gusto ni Harrison na makita ang mga mapagmataas na tao tulad ni Ethan at ng iba pa na bumulusok sa kalaliman at madaig ng kalungkutan. Alam kong tiningnan mo ang huling card mo at alam mong alas iyon. Base sa suit na nakuha mo, panalo ka, sabi ng pang-apat na lalaki habang nakangiti at unti-unting ipinakita ang huling barahan niya, pero sayang ang nakita mo. Mali ito. Ang huling alas dito. Binuksan niya ang kanyang huling card at tiningnan ito. Ang kanyang ekspresyon ay naging matigas bago niya natapos ang kanyang bahagi. Ito. Imposible. Hindi niya napigil ang sumigaw ng malakas. Ang kanyang huling card ay hindi isang alas ngunit tiyak na isang tatlo at ang pinakamaliit na card sa lahat ng kanilang mga card. Sorry. Wala akong ginawang mali. I have an ace up my sleeve, sabi ni Will habang sinulyapan ang galit na mga ekspresyon ng mga ito at mahinahong ibinunyag ang kanyang huling card. Ang huling alas ng puso ay nasa kanyang kamay, at ang pula ay napakaliwanag na ito ay kumukulog sa kanilang mga mata. Agad na tumahimik ang hangin. Natigilan ang apat na lalaki. Hindi sila makapaniwala. Kahit si Harrison ay halos gustong sumigaw na imposible. Malinaw na alam ni Harrison na ito ay isang smokescreen lamang upang pain kay Will. Hindi nila pinayagang makakuha ng alas si Will. Paano maaaring magkaroon ng mali sa kilusan? Paano ito posible? Ngunit ang alas ng puso ay nasa harapan nila at hindi sila makapagsalita. Bahagyang ibinuka ng apat na matandang lalaki ang kanilang mga bibig. Hindi sila makapaniwala na natalo sila. Lahat sila ay sangkot sa pagdaraya, kaya ang lahat ay nasa kanilang kontrol sa buong panahon. Ngunit ano ang nangyari sa huli? Are you crazy? You have 3, but you call it an ace. Are you trying to trick us? Galit na sumpa ni Winston. Sinulyapan ni Winston ang mga card at agad na tumawa, nanalo kami. Nanalo kami. Atin ang lahat ng perang ito. Umabot si Winston para hilahin ang stack ng chip sa kanyang mga braso nang naghisteryoso. Maghintay. Sabi ng isa sa kanila na agad na tumayo at hinampes ang mesa. Tapos tinuro niya si Will at sumigaw with an evil grin, you cheated. Ang magnanakaw sumisigaw magnanakaw. Napakawalandiya ng mga taong ito. Hindi napigilan ni Ethan ang pag-iling. Siya ay nandaye. Akala ba nila hindi alam ni Ethan na kasabwat silang apat ni Harrison noong nagsusugal sila? Bakit? Are you a sore loser? Tanong ni Ethan habang tinatapon ang mga balat ng mani sa kamay. Yan lang ba ang naipon mong pera para sa libing mo? Kabanata 12:10. Ikaw. Ang daye mo. Mr. Ford, hindi mo sila mabitawan. Tumayo ang apat na matandang lalaki at tinitigan sila ng masama. Kayang-kaya nilang mawalan ng pera pero hindi ang pride nila. Pagpasok nila sa kwarto ay wala silang balak na paalisin si Ethan at ang iba dala ang pera. Mga Ginoo, malugod kayong maglaro sa kasino, ngunit kailangan ninyong sundin ang mga alituntunin, sabi ni Harrison habang tumatawa nang hindi itinatago ang puot sa kanyang boses. Pinagsama-sama nilang puwersa para itakda ang bitag na ito ngunit hindi nila nagawang tapusin si Ethan at ang iba pa. Kung may lumabas na balita, nakakahiya para sa apat na matandang ito at sa kasino. Lahat sila ay magiging katatawanan ng Las Vegas. How dare you make trouble here? Hindi mo ba alam kung anong nangyayari sa mga manloloko na nagtatangkang manloko dito? Malamig na sabi ni Harrison habang pinipindot ang walkie-talkie sa kwelyo niya at nakatingin kay Ethan at sa iba pa. Bumangon ka dito. Agad naging intense ang atmosphere sa kwarto. Young man, I suggest you behave yourself. It will not end well if you make trouble here. Humph, even the god of gamblers went missing here. Do you think you can live in one piece? Malamig na sambit ng isa sa mga lalaki nang makita niyang patuloy na kumukuha si Winston ng kanilang mga napanalunan. Malapit ka nang mawala ng buhay at nag-aalala ka pa sa pera. Bigla. Isang silhouette ang kumikislap sa bilis ng kidlat.
Isang malakas na tunog ang lumipad palabas ng matanda at napasandal ng malakas sa pader bago gamulong pababa, dahilan para mapaungol siya sa sakit. Gusto mo ba akong patayin? Tanong ni Winston, nanlilisik ang mga ito. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Galit siyang umungol, kung gayon halika at patayin mo ako. Tinapakan ni Winston ang matanda bago nilingon si Harrison. Nagsanib puwersa kayong lahat para linlangin kami at nabigo, kaya ngayon puro talo na kayong lahat. Sinasabi ko sa inyo, nanalo kami sa pera ngayon, kaya kami na ang magdadala nito. Huwag mo akong sisihin sa pagiging makukulit kung may nagtatangkang pigilan tayo. Sabi ni Winston na walang kompromiso na pangangibabaw. Ang maliliit na isda na tulad nila ay hindi karapat-dapat sa atensyon ni Ethan. Ikaw ang nagtanong. Galit na sabi ni Harrison. Hindi niya akalain na maglalakas loob si Winston na matalo ang isang tao. Humakbang si Harrison para abutin si Winston, ngunit sa halip ay itinapon si Harrison sa lupa. Mas mahirap pa ang sampal na ito kaysa sa una. Hindi man lang nagpapigil si Winston. Bastard, nginisyan ni Winston. How dare you be rude in front of my big boss? Halos hindi kumikibo si Ethan habang nakatitig kay Harrison. Nagpapatakbo ka ng napakalaking lugar ngunit hindi mo kayang matalo. Mahinahong tanong ni Ethan. Nakipagsabuatan ka para linlangin ang Diyos ng mga gamblers all those years ago. Hindi ka ba naging masyadong mayabang nitong mga taon? Kung manggahas kang gumawa ng gulo dito, makakalimutan mong umalis. Winston. Sigaw ni Ethan. Pagkatapos ay agad na humakbang si Winston at binuhat si Harrison para sampelan. Sinipa ang pinto, at ilang dosenang gwardya ang pumasok sa silid. Napatingin si Winston sa kanila. Imbes na matakot, mukha siyang masaya. Mr. Ford, tinawag mo ba sila para kunin ang katawan mo? Mahinahong tanong ni Ethan. Dahil dinala mo ang mga patakaran, pag-usapan natin ang tungkol sa mga patakaran. Panalo tayo. Kung kikitain mo ang aming mga chips, maaari tayong maghiwalay ng landas ng walang anumang mabigat na damdamin. Oh! Maaari mong kalimutan ang tungkol sa pag-walkout ngayon. Isang madilim at malamig na nakamamatay na hangin ang bumalot kay Harrison at sa iba pa. Nanginginig sila na para silang nahulog sa kailaliman ng isang kuweba ng yelo. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Sigaw ni Harrison nang makitang gumagalaw ang mga gwardya niya patungo kay Ethan at sa iba pa. Stop! Stop right now! Nakapulupot ang mga kamay ni Winston sa leeg ni Harrison. Alam niyang sa oras na mag-utos si Ethan ay tiyak na pupugutin ni Winston ang kanyang leeg ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 12:11. Agad na napatigil ang kanyang mga tauhan nang marinig ang sigaw ni Harrison at hindi sila nang ahas na gumalaw kahit isang pulgada. Malamang na wala kang alam tungkol sa background ng kasino na ito, sabi ni Harrison habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kahit na makalabas ka ng buhay sa kasino ngayon, mabibilang ang mga araw mo. I suggest you behave. Nawala ang galit ni Winston bago natapos ni Harrison ang kanyang bahagi. Hinawakan niya si Harrison sa kwelyo at sinampal siya ng napakalakas ng ilang beses na napuno ng dugo ang buong bibig niya. How dare you threaten my big boss? Kahit na gustong sumalakay ng mga tauhan ni Harrison, hindi sila nang ahas na gawin iyon. Nakatayo lang sila at pinagmamasdan ng malupit na sinampal ni Harrison. Lalong lumakas ang tunog ng mga yabag mula sa labas. Maliwanag na maraming tao ang nakapaligid sa opisina sa ikalawang palapag. Naramdaman ng mga sugarol sa ibaba ng pangunahing bulwagan na may mali. Hindi nila inaasahan ang kaguluhan sa ikalawang palapag. Matapos ang mahabang panahon ng pagsusugal dito, alam ng marami na walang lalabas sa itaas. Walang nang aabala sa iyo para sa maliliit na panalo sa kasino, ngunit kapag nakabuo ka ng isang stack, imposibleng mag-walk out kasama nito. Ibigay mo ang iyong pera o ang iyong buhay. Sa paglipas ng mga taon, tila walang sino man ang nakapag-iwan sa kasino na buo na may bilyon-bilyong dolyar. Kahit na ang Diyos ng pagsusugal ay natalo sa kasino. Maaari kang manalo ng pera, ngunit hindi ka mabubuhay para gugulin ito. Walang alam ang mga yon sa rules. Dapat matako sila at hindi mapigilan at manalo ng sobra. Eksakto, manalo lang ng kaunti at huwag pahirapan ang kasino. Maraming tao ang umiling. Napabuntong hininga sila sa pagkawala ng isang dalubhasang sugarol na talagang maaaring manalo ng pera mula sa kasino na ito ngunit mamamatay.
May mga taong nagyayabang sa nilang mga kasawian dahil lang sa selos. Alam ng lahat na sinusuportahan ng mabigat na king sect ang karamihan sa malalaking kasino. Ang kasino na ito sa partikular ay may suporta ng pinakamakapangyarihang subsect ng Ox. Kaya lagi silang mayabang at walang respeto sa ibang tao. Ngunit si Ethan at ang iba ay may mga bola upang manalo ng napakaraming pera mula sa kanila. Ito ay tulad ng paglalagay ng isang target sa kanilang mga likod gamit ang kanilang sariling mga kamay. Parami ng parami ang mga gwardya na nagpatuloy sa pag-akyat. Halos maisip ng mga tao na parang patay na aso ang bangkay ni Ethan. Samantala, sa pangalawang palapag, nanghina ang mga paa ni Harrison habang hawak ni Winston ang kanyang lalamunan. Hindi talaga siya kumikibo. Pinalibutan ng 12-dosenang lalaki si Ethan at ang iba pa hanggang sa hindi na sila maarak. Mr. Ford, ikaw ang nagsabi na kailangan nating sundin ang mga patakaran, mahinahong sabi ni Ethan. Aaminin mo bang natalo ka? Ibinuka ni Harrison ang kanyang bibig. Pero bago siya magsalita, binyantaan siya ni Winston ng masama, you better think twice before you speak. You only have one chance. Unti-unting napahigpit ang hawak ni Winston sa kanyang leeg at namula agad ang mukha ni Harrison. Ang matinding pakiramdam ng pagkasakal ay para siyang mamamatay anumang oras. Inaamin ko. Natalo tayo, sabi ni Harrison, nagngangalit ang mga ngipin. Matalim na tinitigan ni Harrison si Ethan na para bang bangkay si Ethan. Walang sino man ang nakaalis na may ilang daang milyon mula rito. At walang nang ahas na pukawin ang call subsect ng King Sect. Palitan ang kanilang mga chips. Agad na sabi ni Harrison. Sa sobrang bilis, may bumangga at maingat na binilang ang chips ni Ethan. Nangangamba sila na ang anumang maling kalkulasyon ay maghahatid kay Harrison sa kanyang kamatayan. Ang kabuuan ay $532 United States dollars milyon, sabi ng accountant pagkatapos suriin ng 3 beses. Halos gustong umiyak ng 4 na matandang lalaki. Kahit na sila ay nabibigatan, nararamdaman pa rin nila ang pagkawasak nito. Higit sa lahat, ito ay talagang nakakahiya para sa kanila. Palitan mo sila, mahinahong sabi ni Ethan. Matapos ibigay ni Ethan ang personal card number ng International Bank Alliance, agad na inilipat ng accountant ang pera. Tumayo si Ethan nang hindi man lang tumitingin sa kanila. Pagkatapos ay lumapit siya kay Harrison at iniunat ang kanyang kamay upang tapikin ang kanyang mukha. Tulad ng sinabi mo, kailangan nating sundin ang mga patakaran. Kabanata 12:12. Tumalikod na si Ethan para umalis at mabilis namang sumunod si Will sa likod niya. Gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa bayan sa kanyang pagsusugal ngayon. Nanalo si Will laban sa 4 na kalaban na ito at nakikita pa ang kanilang mga plano kasama si Harrison. Siya ay masyadong kamangha-manghang. Mabilis nakakalat ang pangalan ni Will sa buong Las Vegas nang walang pag-aalinlangan. Lumabas si Ethan sa kwarto sa ikalawang palapag. Agad namang bumigay ang gwardya na nakatayo sa gilid ng hindi man lang naglakas loob na labanan siya. Hindi man lang sila nilinga ni Ethan. Hindi niya pinansin ang mga ito habang pababa ng hagdan kasama sina Will at Winston sa likod niya. Hinampis ni Winston ang leeg ni Harrison na may masamang ekspresyon sa mukha at ikinagulat ng lahat ng mga sugarol sa main hall. Ang mga taong ito ay talagang buhay pa. Buhay pa sila at kahit ang manager na si Harrison, hostage. Hindi kayang matalo ang kasino na ito, malakas na sabi ni Ethan. Gusto lang nilang manalo at talo. Paumanhin, ngunit hindi ako nagpapakasawa sa mga ganoong aksyon. Hindi naiwasang tumango ng palihim ang ilang sugarol sa main hall. Masyadong walang galang ang kasino na ito. Ito ay isang napakalaking kasino, ngunit nakakahiya din. Medyo nainis si Harrison nang makita ang mga ekspresyon ng mga tao, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Napuno ng dugo ang bibig nito at umaalingasaw ang amoy nito, kaya nag-aalala si Harrison na masusuka siya sa sandaling magsalita. Lahat ay gumawa ng paraan para kay Ethan para makalakad siya ng diretso sa pinto. Sinundan sila ng ilang gwardya ng kasino hanggang sa pinto. Okay now, Mr. Ford can take us himself. You're all too kind, sabi ni Ethan habang nakatayo sa may pintuan at lumingon sa gwardya bago tumingin kay Harrison. Umiling si Harrison, kaya napatigil ang lahat ng hindi naglakas loob na lumapit. Inihinto ni Ethan ang isang sasakyan, at agad na kinaladkad ni Winston si Harrison papasok sa sasakyan.
Pagkatapos ay umungal ang makina, at ang sasakyan ay gumulong. Walang nangahas na humabol. Matapos maglakad ng mahigit 100 metro, biglang huminto ang sasakyan. Binuksan ang pinto ng kotse, at pinaalis ni Winston si Harrison. Pagkatapos ay muling humandar ang makina ng sasakyan, at tumilapon sa malayo. Kuya Harrison! Kuya Harrison! Sigaw ng mga tauhan niya habang nagmamadaling tumakbo para tulungang makatayo si Harrison. Hanapin sila ngayon. Hanapin sila. Sigaw ni Harrison na namamaga ang mukha. Mga walang kwenta kayong lahat. Ano ba ang kinatatayuan mo? Habulin mo sila. Nanginginig sa galit si Harrison. Ang kanyang boses ay naging matinis habang ang kanyang mukha ay sobrang baluktot at sobrang bangis. Papatayin ko kayong lahat. Patayin kayong lahat. Hindi pa naranasan ni Harrison ang gayong kahihiyan sa lahat ng mga taon na pinamahalaan niya ang kasino na ito. Kailan ba idiniin ng sino man ang kanyang mukha sa lupa upang hayagang ipahid ang dumi dito? Napakaraming tao ang nanonood. Ano ang sasabihin nila tungkol sa kanya bukas? Galit na galit si Harrison, ngunit walang magawa ang kanyang mga nasasakupan para pakalmayan siya. Ang alam lang nila ay Hunt ang isa sa mga apelyido nila at walang alam tungkol sa kanilang pagkakakilanlan o pinagmulan. Paano nila maimbestigahan ang mga ito? Galit na galit si Harrison kaya hindi sila naglakas loob na magsalita. Sa taxi, tuwang-tuwa si Winston. Trying to cheat us. I just want to smash their casino to pieces. Lumitaw si Will na parang may namumuong takot sa kanyang puso. Masyadong masaya ang pagtatrabaho para kina Ethan at Winston. Walang pakialam si Ethan kahit napapaligiran siya ng halos 100 lalaki at parang hindi man lang kinakabahan. Pakiramdam ni Will ay hindi sila napapaligiran ng mga taong iyon, ngunit si Ethan ang nakapaligid sa kanila. Big Boss, saan ngayon? Excited na tanong ni Winston. Hindi gaanong naramdaman ni Winston nang manalo sila ng mahigit $500 million, pero nakakakilig ng matalo niya si Harrison. Siyempre, postahan tayo hanggang sikat na talaga si Will, ani Ethan sabay sulyap kay Will. Pero sa susunod na kasino. Kabanata 12:13. Hindi nagpapigil si Ethan. Ito ang perpektong pagkakataon para sa alagad ng kanyang matandang kaibigan na mabawi ang dignidad na nawala sa kanya. Hindi niya sasayangin ang pagkakataon. Sa buong gabi, dinala ni Ethan sina Will at Winston para walisin ang 5 pinakamalaking kasino sa bayan. Lahat ng 5 kasino na ito ay kabilang sa King Sec. Bago pa malaman ng sino man ang nangyayari, umalis na si Ethan sa kasino kasama sina Will at Winston. Nakatakda silang maging mga alamat ngayong gabi. Si Ethan at ang gang ay nanalo ng kabuoang mahigit to United States dollars bilyon. Bilang karagdagan sa ilang iba pang malalaking manlalaro, nanalo sila ng higit sa $1.80 bilyon mula sa mga laro sa kasino lamang. Ito ay kasing ganda ng pagputol ng kalahating kilong laman mula sa King Sec. Pagsapit ng madaling araw bukas, tiyak na uulanan ang Las Vegas. At magiging sikat ang pangalan ni Will na magpapatingting sa tenga mo. Samantala, sa isang clubhouse sa Chinatown. Nakahiga si Ethan at ang iba sa massage table habang masiglang minamasahe sila ng 3 masahista. Ang sarap sa pakiramdam, sabi ni Winston, kuntentong bumantong hininga habang nakadilat ang mga mata. Kapag maganda ang pakiramdam ng iyong katawan, maganda ang pakiramdam mo sa loob. Matapos ang mahabang panahon na manirahan sa bansa, napigilan siya. Malinaw na mahusay si Winston sa pisikal na trabaho, ngunit itinulak siya ni Ethan sa posisyong ito at pinilit siyang harapin ang halimaw na ito sa politika araw-araw. Masyadong nakakapagod na makipag-usap tungkol sa negosyo sa lahat ng oras. Big Boss, huwag mo na ulit akong bigyan ng trabahong ganyan. I like fighting, sabi ni Winston habang pasulyap-sulyap kay Ethan na nakatikip ng tuwalya sa mukha. Wala kang ideya kung gaano kakomplikado ang legal na bilog. Tumigil sandali si Winston nang maramdaman niyang mali ang pagkakasabi niya. Siyempre alam ni Ethan kung gaano kakomplikado ang legal circle. Si Ethan ang may pinakamataas na posisyon sa bilog na ito. Si Ethan ang Eastern God of War at pinrotektahan ang bansa sa loob ng maraming taon. Nalutas niya ang maraming problema para sa bansa at siya ang pinakapinagkakatiwalaang tao ng Department of Defense. Kahit na ang pagpunta sa Green Cliff ay bahagi ng huling misyon ni Ethan.
Nadama ni Ethan na ang legal na bilog ay masyadong komplikado, at gusto lang niyang maging isang simpleng tao. At sa pagpunta sa Greencliff, nakita niya si Diane, at talagang masusundan niya ang sarili niyang puso. Iyon ang buhay na talagang gusto niya sa nakalipas na 15 taon. From now on, do whatever you want, sabi ni Ethan nang hindi tinatanggal ang tuwalya. Ako rin, gagawin ko ang gusto ko, basta sundin ko ang puso ko. Mr. Hunt, saka paano ako? Tanong ni Will na may salamin sa sobrang hamog na hindi niya makita na malinaw sina Ethan at Winston. Si Will ay may payat at mahinang katawan at ibang-iba ito kina Ethan at Winston na matipuno ang katawan. Siya ay kahit na napakapatas. Ikaw? Tanong ni Ethan sabay hila ng tuwalya sa mukha at tumawa. Tapos tumingin siya kay Will ng seryoso. Kailangan mo lang tumaya hanggang malugi ang lahat ng kasino sa Las Vegas. Agad namang napangiti si Will. Sa kanyang mga mata, si Ethan ay may katayuan sa kanyang guro. Pagkatapos ng gabing ito, mas mataas pa. Sa wakas ay napagtanto ni Will kung bakit paulit-ulit na sinasabi ng kanyang guro na hindi magiging mali ang pagsunod kay Ethan. Oo, Mr. Hunt. Agad na sabi ni Will. Kukumpletuhin ko ang misyon mo at malugi ko sila. Tapos biglang napaungol ng malakas si Will. Mabilis na binawi ng masahista ang kanyang mga kamay mula sa talampakan at medyo natutuwang sinabi, Guro, ang mga acupuncture point na ito ay kumakatawan sa iyong mga bato. Mayroon kang bahagyang kakulangan sa bato. Sandaling tumahimik ang kwarto bago humagalpak ng tawa sina Ethan at Winston. Nagpatuloy ang gabi sa katahimikan hanggang sa unti-unting sumikat ang araw. Sa Ox subsect ng King Sect, ang kapaligiran ay malupit at kahit na medyo nakaka-depress. Mahigit isang oras na nakatayo doon si Harrison na may malungkot at balisang ekspresyon sa kanyang mukha ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Kabanata 12:14. Ang matipunong lalaki na nakaupo sa harap ni Harrison ay iniwagayway ang bakal na bara sa sobrang bangis. Pagkaraan ng ilang oras, ang metal rod ay tumama sa lupa gamit ang isang clang. Napakalakas nito kaya masakit ang eardrum ng lahat. Ang metal stick ay higit sa 50 kilo. Master Lear, bati ni Harrison habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin nakatingin kay Maxwell Lear. Binaygo kita. Napaluhod si Harrison kasabay ng pagkulog. Hindi siya nilingon ni Maxwell Lear. Kumuha siya ng tuwalya para panasan ang pawis niya habang umiinom ng tubig. Hinayaan niyang lumuhad si Harrison sa nagyayelong lupa habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mga tuhod. Magkano ang nawala sa atin? Tanong ni Maxwell Lear pagkaraan ng ilang sandali habang sinusulyapan si Harrison. Mas marami ang natalo ng 4 na matandang geezers. Nawalan sila ng 400 million United States dollars. Hindi naman kami ganoon kasama, nag-aalangan na sabi ni Harrison. Then he looked at Maxwell kasi na parang kalmado pa rin siya bago nagpatuloy, we only lost about 30 million United States dollars. Si Ethan ay kumita ng higit sa $500 milyon, karamihan ay mula sa mga sugarol na iyon. Ang kasino ay natalo lamang ng humigit kumulang $30 milyon, kaya ito ay mas mahusay kaysa sa mga matatandang lalaki kung ihahambing. Napangiti si Maxwell nang marinig ang ulat ni Harrison. Pagkatapos ay lumapit siya kay Harrison, at biglang naging seryoso ang kanyang mukha habang sinasabi niya, ayoko nang marinig ang numerong ito. Agad na nadurog ang puso ni Harrison. Master Lear. Wala akong magagawa. 30 milyon lang. Considered ba itong trivial amount sa'yo? Biglang lumakas ang boses ni Maxwell Lear at parang pinipigil ang kulog. Napakalakas nito kaya sumakit ang eardrums ni Harrison habang sinabi niya, wala pang nakakuha ng pera sa akin. Never. Useless fools. Is lose 30 million something to be proud of. Bitawan mo ako, Master Lear. Pakiusap ni Harrison habang nakayuko kay Maxwell sa pamamagitan ng pagtama ng kanyang ulo sa slate ground at agad na dalugo ang kanyang ulo. May sinabi ba ako tungkol sa pagpatay sa iyo? Hindi naman ganoon katanga si Maxwell. Magaling kumita si Harrison. Pinangasiwaan ni Harrison ang kasino ni Maxwell sa loob ng maraming taon at kumita ng malaking pera para dito. Ngunit ganoon din ang galit ni Maxwell sa pagkawala ni Harrison. Kailangan mong ibalik ang pera. Galit na sigaw ni Maxwell habang nakatitig sa pagpatay kay Harrison. Bukod sa pera, gusto ko din silang mamatay. Oo, Master Lear.
Sagot ni Harrison habang nagmamadaling tumango. Alam ko na ang kinaroroonan nila, kaya siguradong babawi ako ng pera. Don't worry, Master Lear. Hindi sumagi sa isip ni Harrison na si Ethan at ang iba pa ay hindi agad aalis pagkatapos makash out ang lahat ng pera. Sa halip, hayagang binisita nila ang iba pang mga kasino at nakakuha sila ng higit sa US$2 bilyon nang walang anumang paghihigpit. Dahil ang iba pang mga kasino ay kabilang din sa Monarch Sect, ang mga pinuno ng ibang mga sub-sekta ay gusto din silang hanapin, patayin, at bawiin ang kanilang pera. Nahanap na siya ng ating mga tao, galit na sabi ni Harrison na may dugong mga mata habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Masyado namang mayabang ang mga bastos na yan. After winning our money, they have the nerve to go to Chinatown for a bath and massage. Do they really think that we won't dare to do anything to them? Bahagyang kumunat ang noo ni Maxwell nang marinig ang mga salitang ito. Masyado silang mayabang. How dare they parade around in public after offended some subsect of the king? Namilog ang gilid ng mga mata ni Maxwell. Pagkatapos ay tumingin siya kay Harrison at nagtanong ano ang kanilang background. Hindi ko alam, hindi mapakali na sagot ni Harrison. Nag-aalala si Harrison na saysubog muli si Maxwell kapag sinabi niya sa kanya at hindi siya sigurado kung papatayin siya ni Maxwell noon. Ang alam ko lang ay load sila at isa sa kanila ang Hunt. Hunting ba ang apelyido niya? Tanong ni Maxwell nang biglang lumakas ang boses niya. Oo, si Hunt, sagot ni Harrison habang kinakabahan ang kanyang puso. Ethan. Itingal ni Maxwell, siguro nga siya. Hindi ko ine-expect na maglalakas loob siyang pumunta sa ibang bansa. He got a death wish. Kabanata 12:15. Si Maxwell Lear ay parang isang mabangis na toro habang sumisigaw ng malakas. Nang marinig niya ang apelyido Hunt, pumasok sa isip ko ang pangalang Ethan. Ang tanging lalaking mayabang na may ganyang apelyido ay si Ethan. Hindi inaasahan ni Maxwell na hindi makakatuloy sa China ang tanggang ito at talagang naglakas loob na pumunta sa ibang bansa. Hindi lang siya nag-abroad. Siya ay kahit na mayabang at umasal kaya matapang. Naisip ba niya na pushover ang mga miyembro ng King Sect? Naramdaman ni Maxwell na nanginginig ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Wala pa siyang nakilalang kasing yabang ni Ethan. Nandyan pa ba sila? Tanong ni Maxwell habang nakapikit. May matinding kislap sa kanyang mga mata habang sinasabing, huwag mong hayaang malaman ng ibang mga pinuno ng subsekta. Akin ang buhay ni Ethan. Oo, sila na yan. Sagot agad ni Harrison. Hindi inaasahan ni Harrison na magiging ganoon si Ethan. Ang parehong tao na nakasakit sa Monarch Sect at sa lahat ng miyembro nito. Dapat kanina pa niya ito pinag-isipan. Nandyan pa talaga sila. Ang yabang. Akala nilang lahat ay maglalakas loob lang si Ethan na magtago sa China at hindi nalalabas. Hindi nila inaasahan na pupunta siya dito at talagang naglakas loob na hiyain muli ang iba't ibang subsekta ng King Sect. Kahit na wala silang magagawa tungkol kay Ethan sa kanilang sariling bansa, nasa ibang bansa siya sa Las Vegas ngayon. Naitatag nila ang kanilang sarili dito sa loob ng 20 taon. Kung hindi pa rin nila matatapos dito si Ethan, malamang mamamatay silang lahat. Ano pa ang hinihintay mo? Sigaw ni Maxwell. Sumama ka sa akin ngayon. Hindi natin pwedeng hayaang salakayin muna siya ng ibang mga pinuno. Sabi ko naman sa'yo, dapat mamatay si Ethan sa kamay ni Kao. Ang Monarch Sect ay nahati sa iba't ibang paksayon, at ang mga pinuno ay patuloy na nag-aaway. Nais ng lahat na umakyat sa ranggo, at walang nagmamalasakit kay Dalton. Marami sa kanila ang nagpuntirya pa ng posisyong chairman. Ganoon din ang gusto ni Maxwell. Ang taong pumatay kay Ethan at ipaghiganti ang kanyang kahihiyan sa King Sect ay magkakaroon ng higit na prestihiyo. Ito ang perpektong pagkakataon para kay Maxwell na maunahan ang iba pang mga pinuno. Halos 100 miyembro ng Kao subsect ang agad na sumunod sa kanya sa mga pampublikong paliguan sa Chinatown sa kanyang utos. Mas maraming tao ang nagtipon mula sa kung saan-saan at sumugod nang matanggap sila ng mga order. Nag-aalab sila sa sobrang galit na kung hindi sila magtagumpay sa pagpatay kay Ethan, isa itong mas malaking kahihiyan para sa kanila. Samantala, sa pampublikong paliguan sa Chinatown, komportableng nahiga si Ethan. Bakit wala pa sila? Tanong ni Winston, na nakatingala na halos madaling araw na.
Kung hindi pa rin sila dumating, babalik ako. Sinabihan niya si Will na umalis. Kung tutusin, ang paparating na eksena ay sobrang nakakatakot para tingnan ng isang bata. Lumingon si Winston kay Ethan at nakita niyang nakapikit ang mga mata at medyo pagod. Pinuno. Tawag ni Winston kay Ethan bago ito biglang tumawa ng malakas, madali bang mapagod ang mga lalaking may asawa. Parang ang pakiramdam na nawala ng laman sa loob. Hindi man lang nagangat ng tingin si Ethan habang sumagot, nangangati kayata na parusahan. Kalmado niyang pagpapatuloy, kung ipagpatuloy mo ang kalokohang ito, kaya kitang talunin hanggang sa wala ka sa katawan. Tumawa ng mahina si Winston at hindi na naglakas loob na ituloy ang usapan. Halos madaling araw na, ngunit hindi pa rin dumarating ang mga taong hinihintay nila. Sinadya nilang ihayag ang kanilang lokasyon, ngunit napakabagal pa rin ng mga taong iyon. Pareho silang napagod sa paghihintay, kaya't tumayo na sila para magpalit ng damit at naghanda na sa pag-alis. Aalis na sana sila, mula sa labas ang ingay ng nagmamadaling mga yabag. Bilis! Bilis! Nandito na sila! Palibutan ng lugar na ito. Anong ginagawa mo? Sino ka? How could you barge into my shop like that? Maligaw ka. Kapag nakaharang ka sa amin, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Isang marahas na pagtatalo ang sumiklab sa labas, na sinundan ng tunog ng mga mesa at upuan na binaligtad. Kabanata 12:16. Nakita ng may-ari ng paliguan ang mga taong nagmamadaling pumasok pagkatapos niyang magising. Nabaliktad ang mga mesa, upuan, at sofa na nakalagay doon bago pa niya ito mapigilan. Paano? Paano mo ito magagawa? Pinangunahan ni Harrison ang grupo. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ng may-ari habang sinabing, "Stop dawdling." Nasaan na ang dalawang lalaking pumunta sa banyo kagabi? Kung maglakas loob kang itago sila, papatayin kita. Galit na galit siya sa pagpapahiya ni Ethan at ngayon ay inilalabas ito sa may-ari ng paliguan. Sinipa ni Harrison ang may-ari ng paliguan dahil ayaw niyang magsalita. Pagkatapos ay sumigaw siya, hanapin ang lugar. Naglakad siya patungo kay Maxwell at magalang na sinabi, "Master Lear, sinabi ng mga taong iyon na walang nakakita sa kanila na umalis, kaya dapat nandito pa rin sila." Malamang tulog pa yung bastos na yun, Ethan. Masyado silang mayabang. Sa palagay ba nila ang King Sect ay maaaring gawing trifle? Ilang lalaki na kakapasok lang sa private room ay agad na lumipad palabas bago pa man makapagsalita si Maxwell. Malakas silang bumagsak sa lupa at walang ingay pagkatapos noon. Nagmamadaling lumingon si Maxwell nang makita ang dalawang lalaki na naglalakad palabas ng private room at agad na nanliit ang kanyang mga mata. "Akala ko hindi kayo sasama," sabi ni Ethan, sumulyap sa kanila. Napakunot ang noo niya nang makitang bogbog at nakahandusay sa sahig ang amo ng public bath. Agad namang lumapit si Ethan para tulungan ang may-ari at sinabing, "I'm sorry. Hinahabol ako ng lahat ng bastos na ito." Hindi kumibo ang may-ari ng pampublikong paliguan at sa halip ay kinilig. Laminggalinga si Ethan at nakita niya ang mga sirang mesa at upuan sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kalkulahin kung gaano karaming pera ang nawala sa iyo at gagawin ko silang bayaran sa iyo, kasama ang iyong mga gastos sa pagpapagamot." Ang yabang na ito. Ninisyon kaagad ni Maxwell nang marinig niya ito. Inaasahan ba ni Ethan na babayaran nila ang may-ari? Gusto ba ni Ethan na bayaran nila ang mga medical bill ng may-ari? Siguradong mamamatay si Ethan ngayon. Pati ang may-ari nitong pampublikong paliguan ay nasangkot din dahil kay Ethan. Enough of this nonsense. Patayin mo sila. Ito ay ang pagkakataon ng isang buhay. Ayaw ni Maxwell na nakawin ng ibang mga pinuno ng subsekta ang pagkakataon mula sa kanya. Dahil si Ethan ang nasa harapan niya, nakakahiya kung hindi siya mapapatay ng isang leader na tulad niya. Lahat ng mga lalaki ay nag-awit ng kanilang mga sandata upang palibutan sila at atakihin. Sa sobrang takot ng may-ari ng pampublikong paliguan ay nawalan siya ng kulay sa mukha. "Stay back," mahinang sabi ni Ethan. Pagkatapos ay lumingon siya, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Napakalamig ng kanyang mga mata kaya agad namang kinilig ang ilan sa mga umaatake nila. Parang may uhaw sa dugong hayop na nakatingin sa kanila at talagang nakakatakot. Gumagalaw siya. Gumalaw si Ethan, at napakabilis niya. Sinumpa ni Winston ang sarili nang makita ito at mabilis na tumakbo.
Alam niya na kung siya ay medyo mabagal, hindi niya magagawang magkaroon ng anumang kasiyahan. Si Ethan at Winston ay halos parang dalawang tama ng kidlat. Sabay silang umatake, parang dalawang hugis tao na galit na dragon habang sila ay umaatake sa kalaban. Inatake nila ang mga taong iyon ng marahas. Sunod-sunod na kamay na bakal ang pinakawalan ni Ethan, at ang isa sa mga suntok ay napakalakas kaya napaungol ang isang lalaki nang biglang yumuko ang kanyang likod at nabibitak ang kanyang mga buto sa malakas na tunog. Goodness knows kung ilang buto ang nabali niya sa isang suntok na iyon. Diretso siyang lumipad na parang shooting star. Si Ethan ay agresibo at binuldoze sa pamamagitan ng mga lalaki. Hindi siya umasa sa anumang magarbong galaw. Ang ginamit lang niya ay dahas para lipulin sila. Hindi na niya kailangang masyadong isipin ang maliliit na pritong tulad nila. 12 ng mga lalaki ang bumagsak sa lupa hindi nagtagal. Walang tigil silang nakahiga sa sahig habang walang tigil ang pag-ungol sa sakit. Bugbugin sila hanggang mamatay. Go! Atake them! Sigaw ni Harrison habang namumutla ang mukha. Hindi niya inaasahan na ganito pala kitikot sina Ethan at Winston. Nang ilabas niya ang bakal at handang sumugod, isang malakas na bugzo ng hangin ang biglang tumama sa mukha niya. Ikaw ang unang mamamatay. Galit na sigaw ni Winston. Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ni Harrison bago siya nakaiwas. Tumalsik ang dugo. Agad na bumagsak ang mukha ni Harrison at naputol ang tungki ng kanyang ilong sa ilang piraso. Kabanata 12:17. Tinakpin ni Harrison ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay habang siya ay napaatras at napasigaw sa sakit. Pumulupot siya na parang hipon at pumulupot habang nanginginig. Hindi na tumigil si Winston at nagpatuloy sa pag-atake ng naghi-hysterical. Lalo siyang nasasakal sa inip. Kung hindi siya inilabas ni Ethan para maglaro, sisubog siya. Kahit si Ethan ay hindi nagawang hilahin pabalik si Winston. Si Winston ay sumugod sa karamihan na parang isang mabangis na tigre na bumababa sa bundok. Ang mga mapusok na suntok ni Winston ay sinasabayan pa ng kanyang hysterical na tawa. Nakakakilabot ang halakhak na nagpatayo ng balahibo ng lahat. Maging si Maxwell ay hindi inasahan na sina Ethan at Winston ay dalubhasa sa pakikipaglaban. Naramdaman ni Maxwell na sina Ethan at Winston ay tila naghihintay sa kanila at parang gusto pa nga silang makita. Tapusin mo silang dalawa. Angal ni Maxwell habang nagmamadaling kinuyam ang mga kamao at pinandilatan si Ethan. Ikaw. Akin ka. Nang mapatay ni Maxwell si Ethan, isang hakbang na lang siyang mas malapit sa pagiging chairman kumpara sa iba pang mga pinuno. Agad namang umatake si Maxwell. Mabilis niyang itinaas ang kamao niya at binasag ito ng malakas kay Ethan mula sa likuran. Ngunit biglang iniunat ni Ethan ang kanyang kamay na para bang nakikita niya si Maxwell mula sa likuran at sa halip ay hinawakan ang kanyang braso. Parehong magkaiba ang pangangatawan. Si Maxwell ay mas matangkad sa ulo kaysa kay Ethan, at maging ang kanyang katawan ay mas malaki. Ngunit huminto ang kanyang kamay sa himpapawid. Nang hawakan ni Ethan ang braso ni Maxwell, hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Iyo ba ako? Mahinang tanong ni Ethan habang dahan-dahang lumingon. Kahit malumanay ang boses ni Ethan, parang kulog at sumabog sa tenga ni Maxwell habang nagpatuloy, I'm afraid you can't take it. Biglang diniinan ni Ethan at diretsong nabali ang braso ni Maxwell. Agad namutla ang mukha ni Maxwell. Malakas talaga ang katawan niya. Mahigit isang dekada na siyang nagsasanay ng martial arts, kaya mas matigas ang kanyang pangangatawan kaysa karaniwan. Pero nagawang mabali ni Ethan ang braso niya na parang naghihiwa ng gulay gamit ang kutsilyo. Bago pa makagalaw si Maxwell, mabilis na sinipa ni Ethan si Maxwell sa tiyan. Sumipa siya ng napakalakas kaya pinalipad nito si Maxwell ng mahigit 10 metro bago siya tumama sa pader at agad na hindi kumikibo. Ang kanilang dakilang Oxsub-sec leader ay hindi makaligtas kahit isang galaw ni Ethan. Nataranta ang mga miyembro ng Oxsub-sec. Hindi nila akalain na matatalo sila ni Ethan at Winston. Kahit gaano kalakas at kalakas si Ethan. Tanging ang lokong Winston na iyon lamang ang imposibleng mabuhay. Sa loob ng 2 minuto, ang lupa ay napuno ng mga taong umiiyak sa sakit at hindi na makabangon. Ilang saglit na nanginginig si Harrison bago tuluyang bumagsak na puno ng dugo ang mukha. Tumayo si Ethan at pinagmasdan ang lugar na may masamang tingin. Medyo maingay, sabi ni Ethan. Agad na tumahimik ang pampublikong paliguan. Walang nang ahas gumawa ng ingay.
Gaano man ito kahirap, hindi sila nang ahas na gumawa ng tunog kahit na kailangan nilang kagatin ang kanilang mga braso. Ayaw nilang maging malungkot si Ethan. Kinaladkad ni Winston si Maxwell na parang patay na aso. Sinipa niya si Maxwell sa lupa at nginisyan, hindi ba napakalakas ng ox na iyon? Ayaw mo ba kaming patayin? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Kinag ni Maxwell ang kanyang mga ngipin sa sakit. Ikaw. Sinampal siya ni Ethan at sinabing, gusto mo ba akong patayin? Hindi napigilan ni Maxwell na manginig habang si Ethan ay nakapikit at nakatitig sa kanya ng nakapatay. Hindi niya alam kung ano ang dumating sa kanya. Sa sandaling tumingin si Ethan sa kanya, ang banta niya sa dulo ng kanyang dila ay agad na napatay. Isang hindi mapaglabanan na takot ang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kabanata 12:18. Maraming tao ang gustong mamatay ako sa mundong ito. Lahat sila ay mas malakas at mas maimpluwensyang kaysa sa iyo, ngunit ngayon. Ang boses ni Ethan ay parang nagmula sa bituka ng impyerno habang nagpatuloy siya, patay na silang lahat. Nanginginig si Maxwell. How dare you come abroad? Hindi ka pakakawalan ng King Sect. Nagkakamali ka, sabi ni Ethan, tinapik ang mukha ni Maxwell, nagpunta ako sa ibang bansa dahil hindi ko gustong isuko ang King Sect. Mabilis na pumikit ang mga mata ni Maxwell at napuno ng takot. Si Ethan. Pumunta sa ibang bansa para tapusin ang King Sect. Napaka-bold niya talaga. I waited for you guys to come home, but you never come, sabi ni Ethan, umiling-iling. I'm very disappointed. Dahil wala ni isa sa inyo ang nang-ahas na umuwi, pumunta ako dito. Para kayong lahat. Ay hindi na bumalik. Natakot talaga si Maxwell. Noong nakaraan, hindi siya nakaramdam ng pananakot kay Ethan. Pero nang lumuhad siya ngayon sa harapan ni Ethan, ramdam na ramdam niya ang nakakatakot na mamamatay tao na aura na nagmumula sa katawan ni Ethan. Parang totoo ang aura na ito. Or, papatayin mo ba ako? Tanong ni Maxwell sa nanginginig na boses at nanunuyo ang kanyang lalamunan. King Sect Leader. Mamamatay din siya, seryosong sabi ni Ethan. Mamamatay kayong lahat. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang mga daliri sa noo ni Maxwell at pumitik ng malakas. Para siyang tinamaan ng bala sa ulo. Agad na napatras si Maxwell habang bumulwak ang dugo sa kanyang noo. Si Maxwell, pinuno ng ox, ay patay na. Naramdaman ng lahat ng nasasakupan ni Maxwell na namamanhid ang kanilang mga anit. Hindi nila makontrol ang kanilang mga paa at hindi nang ahas na gumalaw kahit isang pulgada. Para silang itinapon sa isang kuweba ng yelo at tinatakan ng yelo sa loob. Boss, anong pinsala ang natamo mo dito? Tanong ni Ethan habang nakatingin sa may-ari ng paliguan. Ngunit ang may-ari ng paliguan ay hindi nang ahas na magsalita. Natigilan siya. How about this? 10 beses nilang sasagutin ang mga damages mo, sabi ni Ethan. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang mga miyembro ng Kalsab Sect na nakahiga pa rin sa lupa at sinabing, gusto kong mabayaran sa loob ng 5 minuto. Ang mga taong nakahandusay sa lupa ay umakyat at sumugod sa may-ari ng paliguan na naghisteryo. Pagkatapos ay yumuko sila at humingi ng awa habang desperado silang nagtanong kung magkano ang dapat nilang ibigay sa kanya. Malaki ang sorpresa ng may-ari ng paliguan. $10,000 para sa bawat upuan, bulong ni Ethan sa sarili. Pero pagkatapos niyang magsalita ay mabilis na inilabas ng mga sumisira sa mga upuan kanina ang phone. Nanginginig sila sa takot habang inilipat ang kanilang kabayaran sa may-ari ng paliguan. $50,000 para sa isang mesa. $10,000 para sa bawat wallis. $10,000 para sa bawat tile sa sahig. Si Ethan ay patuloy na nagbubulungan ng ganito habang ang lahat ng miyembro ng Oxub Sect ay nagmamadaling naglipat ng kanilang pera at mas natatakot na kung sila ay masyadong mabagal, si Ethan ay magiging malungkot. Wala silang pakialam kung magkano ang dapat nilang bayaran. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagbabayad sa kanilang buhay. Kahit isang taong kasing lakas ng pinuno ng Oxen, si Maxwell, ay namatay sa isang pitik lang ng daliri ni Ethan. Paano sila makakaganti? Sa loob ng 5 minuto. Medyo naging manhid ang ekspresyon ng may-ari ng banyo. Ang lahat ng mga notification sa paglilipat ng pondo na natanggap niya ay umabot ng higit sa $6 milyon. Ni hindi niya kayang kumita ng ganoon kalaking pera sa loob ng 10 buhay. Boss,
tumatanda ka na. It's time to go back to your roots. This country is fine now, sabi ni Ethan habang tinatapik ang likod ng may-ari ng bathhouse. Pagkatapos ay tumalikod na siya para umalis kasama si Winston nang hindi na nagsalita pa. Gumalaw ang mga labi ng may-ari ng bathhouse habang nakatingin kay Ethan at Winston mula sa likuran. Sa isip niya ay agad na lumitaw ang imahe ng kanyang bayan. Big Boss, kulang pa ang saya ko. Saan ang susunod? Mula sa malayo ang boses ni Winston. Kabanata 12:19. Tuwang-tuwa si Winston. Hindi na siya makapaghintay na pumunta sa susunod na subsect at sirain sila. Napakasayang sumakay kasama si Ethan at gumawa ng mga bagay na ganyan. Pwede nang magsimula ang side ni Geoff, mahinahong sabi ni Ethan. Hindi agad pumunta si Ethan sa susunod na subsect. Napakahirap na hanapin ang bawat isa sa 12 subsekta. Mas maganda kung hahanapin siya nila. Isa lang itong call subsect at isang maliit na kawalan, kaya malamang na walang pakialam si Dalton. Maglalakas loob ba siyang lumabas kahit nakaramdam siya ng kurot? Hiniling na ni Ethan kay Brother Geoff at sa iba pa na magbantay sa labas ng ari-arian ng pamilya Moore. Hindi nila bibigyan ng pagkakataon si Dalton na makatakas. Malapit nang masira ang sekta ng hari. Pwede bang tumabi lang siya at manood? Na-curious si Ethan. Nalipol na ang mga baka. Mabilis na lumabas ang salita. Ang pagkamatay ni Maxwell ay partikular na nagpakilos sa mga pinuno. Ang mga pinuno ng Dragon at Tiger ay nakaupo na may mga hindi mapakali na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ethan. Pumunta siya dito. Tanong ni Milton habang mabilis na tumayo. Sumilay sa gilid ng kanyang mga mata ang isang hiwa ng kagalakan habang siya ay nagpatuloy, nahulog siya sa aming mga kondangan. Nang gusto namin siyang patayin, nagpunta siya sa ibang bansa ng mag-isa. Kung si Ethan ay nasa China pa, wala silang magagawa tungkol sa kanya. Dahil hindi sila makapasok sa bansa, maaari na lamang silang umupo at manood sa pagkabigo habang si Ethan ay bumaba ng walang pag-aalinlangan sa paulit-ulit na pag-insulto sa King Sect at sa kanila. Ngunit si Ethan ay kumikilos ng walang ingat ngayon. Huwag maging pabaya, sabi ng pinuno ng subsektang Tigre, si Cody, habang umiiling. Patay na si Maxwell, at alam na alam nating lahat ang kakayahan niya. Dahil kayang patayin siya ni Ethan, hindi siya madaling pakitunguhan. Huwag mong ikumpara ang sarili natin sa basurang tulad ni Maxwell. At huwag mong ikumpara ang akin sa subsect natin, sabi ni Milton habang umiiling. Ang subsect natin ang pinakamalakas sa King Sect. Sino pa ba ang maaasahan ng King Sect sa lahat ng mga taon na ito kung hindi para sa atin? Masungit niyang sabi, sa Dalton. Puno ng pang-aalipusta ang boses niya at lalo pang dismaya. Binubuo ng mga Dragon at Tiger ang halos kalahati ng lakas ng King Sect, ngunit hindi sila nakatanggap ng parehong pagtrato sa babaeng iyon, si Meredith. Cody, I told you this is our only chance. Sabi ni Milton na may bakas ng kabaliwan sa mga mata. Ngayon mayroon tayong pagkakataon na gamitin si Ethan para patayin ang hepe at pagkatapos. Nagbago ang ekspresyon ni Cody. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabaliw si Milton. Nais ni Milton na maging chairman at nais niyang gamitin ang pagkakataon na alisin ang lahat ng mga hadlang ng sabay-sabay. Ang lupit niya talaga. Milton, sigurado ka ba? Tanong ni Cody habang nakapikit ang mga mata at nakatingin sa kanya. Hahaha, umabot na sa ganitong stage ang mga bagay. Bakit mo ako tatanungin kung sigurado na ako? Sabi ni Milton. Ang King Sect ay pag-aari nating dalawa mula pa noong una. Paanong magkakaroon ng anumang mga problema? At saka, dahil ang taong nanakit kay Ethan ay si Dalton, lahat ng kanyang mga taga-suporta ay maaaring mamatay. Naglakad siya palapit kay Cody at pinandilatan siya ng masamang tingin habang sinasabi, pagkatapos ni Ethan ng lahat, maaari na natin siyang patayin. Kung gayon ang ating katayuan ay natural na magiging pinakamataas sa sekta ng hari. Ang sekta ng hari ay mahuhulog sa ang ating mga kamay pagdating ng panahon. Talagang isinaalang-alang ni Milton ang lahat ng ito noon pa man. Pero hindi rin naman tanga si Cody. Sai, sino ang magiging chairman pagdating ng panahon, ikaw o ako? Tanong ni Cody habang nakatingin kay Milton dahil hindi pwedeng dalawa ang pinuno ng King Sect. O balak mo din ba akong patayin sa huli? Hahaha.
Sabi ni Milton habang tumatawa at nakapikit at matalim na nakatingin kay Cody, I will kill anyone but you. It's not a big deal. You can be the chairman, and I will be your deputy. Okay. Kabanata 12:20. Nagkatinginan silang may nakatagong motibo sa kanilang mga puso. Alam nilang dalawa na iisa lang ang pinuno, ngunit kailangan nilang magtulungan bago nila ito ma-master. Alam na alam ng dalawa ito. Dahil wala sa kanila ang hanggal, hindi nila masipa ang isa't isa ng ganoon kadali bago nila nalampasan ang kanilang paggamit. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Cody. Wala nang ibang galaw si Ethan. Wala nang ibang balita tungkol sa kanya pagkatapos masira ang subsect ng Ox, sagot ni Milton Bonan habang pabalik-balik at pinitik ang kanyang mga daliri na parang malalim ang iniisip. Ang pagsira sa Oxen ay marahil ang pinakamahusay na bagay na magagawa ni Ethan. Nasa ibang bansa siya ngayon at malayo sa bahay. Kahit na mayroon siyang mahusay na diskarte, mahirap para sa kanya na may sigawa ito ng maayos dito. Sabi ni Milton. Ang mga mata ni Milton Bonan ay puno ng pagpatay. Wala akong pakialam kung kumilos man si Ethan o hindi. Papasanin ko siya sa krimen ng pagpatay sa Monarch sect leader. Naintindihan naman agad ni Cody ang gustong gawin ni Milton. Matagal siyang nanahimik nang hindi umimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin si Cody kay Milton at sinabing, napakalupit mo talaga. Nakagawa na ng plano si Cody sa kanyang puso. Noong una, gusto niyang patayin si Milton kapag nasa kamay na nila ang posisyon. O siya ay mamatay sa halip. Ngunit ngayon naramdaman ni Cody na malamang na gumawa ng mga plano si Milton noon pa man at hindi siya tugma kay Milton. Panahon na para palitan ng Monarch sect ang pangalan ng pamilya, sabi ni Cody habang nagmumungkahi. Dapat kay Bonan. Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Alam ni Milton na dahil sa kalupitan niya, napagtanto ni Cody na hindi niya ito kayang talunin. Kahit maging vice chairman lang siya, iisang tao lang ang IR report niya, and that would still be a huge improvement from what he had now. Ang mga tao ay hindi dapat maging sakam maliban kung sila ay sapat na malakas. Kung hindi, ito ay magiging matalino na maging mas grounded. Wala sa kanila ang nag-aksaya ng oras at nagsimula kaagad. Matagal nang gumawa ng mga plano si Milton. Napakabilis, ang pinuno ng Roosters, Chuck Foyer, ang mga aso, si Louis Demang, at ang mga baboy, si Shane Pan, ay patay na lahat. Namatay sila sa trahedya. Maraming tao ang makapagpapatoto na ang pumatay sa mga taong ito ay si Ethan. Ang Sect King ay agad na sumigla sa galit. Bago nila maisip kung ano ang nangyari, ang pinuno ng mga kabayo, si Dan Downs, at ang mga kambing, si John Patterson, ay kapwa napatay din. Maging ang kanilang mga pinagkakatiwalaang nasasakupan ay pinatay lahat. Sa loob lamang ng 2 araw, ang pinuno ng Ox, si Maxwell, ang unang namatay, pagkatapos ang iba pang 5 pinuno ay sunod-sunod na nasawi. Ang lahat ng sisihin ay napunta kay Ethan dahil maraming tao ang nakasaksi sa pagpatay ni Ethan kay Maxwell nang mangyari ang unang kamatayan. Bukod dito, sina Ethan at King Sect ay may sama ng loob sa simula. May dahilan para makipag-away si Ethan sa kanilang mga pinuno. Ang Monarch Sect ay nagkagulo sa loob at mas nagalit. Galit talaga sila. Masyadong matapang ang inasal ni Ethan. Maraming beses na siyang napahiya sa China. Ngayong nasa ibang bansa na siya, naging matapang na siya. How dare he kill the sub-sect leaders of the King Sect? Ito ay hindi mabata. Kung magpapatuloy ito, matatapos na ang King Sect. Ang mga pinuno ng sub-sekta ay muling naupo. Sa kabila ng kamakailang salungatan sa pagitan ng mga pinuno ng Monkey, si Edward, at ang Snake, Meredith, isinantibi nila ang kanilang personal na puot upang magsama-sama. Kung patuloy silang lumaban sa loob, baka sila ay mapahamak. Nasa panganib ang sekta ng hari. Mariing sabi ni Milton habang hinahampas ang mesa. 6 na pinuno ang sunod-sunod na namatay. Sino ang susunod? Ikaw ba? Tinuro ni Milton si Edward bago tinuro ang sarili, o gagawin ko. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi si Dalton ang sigurado dahil nagtago siya sa bahay at hindi naglakas loob na ipakita ang kanyang mukha. Salamat po at sinamahan niyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.